Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Banat si Boss Banat Bay nga, ano na eh. Sabi, sige Jay, ikaw nagwapo, ikaw nakamukha ni Robin. O, diba? Kaya sabi niya sa live niya eh. O nga pala, speaking of dati kong mga tropa pits, no, mga, ang nangyari pala, ito pala, may nasagap akong balita. Ang nangyari pala, ganito. Matagal na pala nilang matagal na pala nilang nakakausap yung yung dating sponsor ko, na di ko alam, baka nagkagusto sa akin, kaya nagigil sa akin eh. Ngayon, ang nangyari, eto na nga, na sila, humiwalay sila ng GC, no? Humiwalay ng GC. Ang mga saraulo. Ba't ganun? Parang nagdodoble yung salita ko. Oy, hello, check. Parang nagdodoble yung salita ko, hindi. Ewan naman. So naghiwalay sila ng GC. Kaya sabi ko, bakit kaya? Kasi ako ang bumuo sa sa kanilang lahat eh. Ako yung bumuo. So yun, binuo ko sila. So dun sa GC, may isang linggo na sabi ko, bakit kaya tahimik tong GC na? Anong meron? Tapos yun pala, malaman lamang. Buti na lang yung isang tropa ko, hindi masyadong nagpahalata na na kakampi na siya sa akin. Kaya nalaman niya yung mga conversation doon sa kabilang GC. Kasi yung pala, pera naman na pala sila. Pera naman pala. Chaotic.com. Yan, tama yan, Sir Jarski. Chaotic.com. Pero alam nyo, yung ano ba yan? Tutol ako. Kamaya pag-usapan natin yung about niya sa chaotic.com na yan. So yun nga, nandun na sila. Ang nangyari pala, inooperan sila ng pera. Para nga daw, banatan lang ako. Kasi nga, yung inupahan na para ipatumba ako, hindi naman ako nakita. So kasi dati guys, alam nyo ito kaya nga lumipat ako ng upahan. Kasi dati talagang totoo po ito, hindi po ito pagsisinungaling May mga pumunta doon sa bahay. Sakto naman wala ako. May mga pumunta doon, nakamotor. Kitang-kita sa CCTV. Andito pa yung mga picture nga sa. Ito pa nga yung mga picture sa akin, ng mga humahunting sa akin. Ito takpan ko lang yung ayan yung mga nakamotor na yan. Takpan ko lang yung plate number. Yan. Kuha yan sa CCTV. So ilan yan sila? 3. 3 sila. So ang nangyari, ipapatumba nga ako. So nandun na. Ang mga bobo, ang napagtanungan nila, alam nyo kung sino, napaka-bless ko pa talaga. Ang napagtanungan, alam nyo kung sino, tatay ko. Promise. Tatay ko pa ang napagtanungan. Ang siguro hindi rin kahit napapanood nila sa vlog ko ang tatay ko, hindi siguro nila napansin kasi nakasomblero lang. Somblero ng tatay ko parang yung kay Banat Bay style na nakaharap dito. Tapos nakasuot pa ng pang tanod-tanod. Kasi tanod si Papa nun. Tapos napagtanungan nila, saan dito yung bahay ni yung vlogger na si Jay Guevara? Gusto lang namin magpa-picture eh. Magpapa-picture? Gusto daw nila magpa-picture sa akin. Doon pa lang nagduda na yung tatay ko kasi sinasabi ko kasi sa tatay ko, pag may naghahanap sa akin at hindi nyo naman kakilala pa, wag nyo sabihin ko nasaan ako. So yun, nagduda siya. So yun, tinawagan ako. Tapos ang ginawa ng tatay ko, pinatignan sa CCTV. Tapos pinasundan nila kung saan pupunta. Ang ginawa, kasi looban yung dating inupahan ko, ang ginawa, yung isa umistak dun sa mismong unahan ng kanto. Yung isa umistak dun sa kanto. Tapos yung isa dun naman sa kabila kasi dalawa yung daanan dati dun sa
unang inuupahan ko eh. Dito sa kabila, bali dalawa yung daanan. No, halimbawa, na traffic dito sa kabila, pwede kang dumaan doon sa malaking gate. So, ang nangyari, yung isa doon sa malaking gate, yung isa nandito sa may kanto, tapos yung isa naman yung pumunta. Ikaw magpapapicture, ganun yung setup nyo. So, pinanoan sa CCTV kung saan sila pupunta. Oh, tapos ayun na nga, buti nga kamo na bago sila makarating sa bahay, nakaalis na ako. Wala na ako doon. Ako pa ba? Kasi yung dating inuupahan ko malapit sa C6. Tapos walang masyadong bahayan kaya delikado talaga ako. Kaya lumipat ako dito sa Ususan eh. So yun na nga di ganun yung nangyari. Di umalis, nakalis na ako. Samantalang sila, pinapanood ko na sa CCTV. Galing ko nanonood ako sa kanila Nandun sila nakaabang Akala nila nandun pa rin ako sa bahay. Baka bobo kasi sa susunod, huwag kayo magtatanong. Rumekta na kayo kung saan bahay ko. Tatanong-tanong bulyaso tuloy kayo. Hindi, totoo yun. Totoo po yun. Hindi pa ako nagsisinungaling. Ang akala ko pa nga nun dahil sa TBJ, kaya ako ginaganon. Yung pala, hindi. Nalaman ko nung bandang huli na may nakapagsabi sa akin na talagang pinapatrabaho pala talaga ako. Dahil nga dun sa, di ko alam. Right na yan. Ang lalaki pang mga tao. Oo, hindi basta-basta na mga talagang mas malalaki sa akin, tsaka mga naka-full jacket pa. Talagang talagang yung magtutumba. Kasi kung kung halimbawa man about dun yun kung may halimbawa may kaso ako, dapat naka-mobile yun eh. 'Di ba? Kung dadamputin ako. Hindi, naka-motor. Tapos magpapapicture, nakaabang kayo dun sa bawat gitnaan. Paano magpapapicture? No, yan, si buhay na saksi ang tatay ko. Siya yung napagtanungan. Sa dinami-daming tao dun sa Taguig. No, sa dinami-daming tao, tatay ko pa yung napagtanungan. Kaya sabi ko, napakaswerte ko pa rin talaga eh. Safe tayo, safe. Ito lang naman Hindi, naka-blatter na rin naman po yan. Naka-blatter na yan. Tapos yung mga alam ko, sa totoo nagdagdag nga ako ngayon eh. Kasi nga, yung ibang mga kasamahan ko dating, alam nila kung nasan ako. No? Kung nasan talaga yung pinaka-bahay ko. So, buti nga kamo, mautak ako. Iniligaw ko rin sila, hindi ako nagpakatiwala. Hindi ko, sabi ko, baka mamaya, pag nagkagalit-galit laglag din ako nitong mga to. So sinabi ko sa kanila, nasa Cavite ako. Oo. So ang ginawa ko, sinama ko na din sila doon sa blatter para in case na sila yung mga hanapin. Yung mga nalalaman ko doon na kung sino yung mga pwede magpagawa nito, pinablatter ko na. Pati yung vlogger ni Libagan, kasama yun eh. Hindi, ito naman nung panahon na yun, hindi pa po ako politics vlogger. Inaano ko po sa inyo, nililinaw ko po nung panahon na yun ay hindi pa ako politics vlogger. Yung may naghahunting sa akin. Pero ayun na nga, kung hindi pa ako politics vlogger, meron ng ganun, paano pag nandito na ako? Mas lalo na ngayon. Ay yung galit na galit sa akin na tiga ibang bansa support yun, number 1 die hard fan ni BBM yun. So mas lalong manggagalaiti yun. Hindi, ito ang buhay na katotohanan. Baka sabihin nyo kasi, Jay, paano mo nasabi namin na binabayaran sila para banatan or para ibanatan ka? Alam nyo kung sinong totoong buhay na patunay na para para hindi nyo masabihan na sinungaling ako. Ayan si DJ K21. Isa yan sa mga vlogger na inoperan. Magkano offer sa'yo, bro? Inoperan na na para banatan niya ako. Yan si DJ. Kaya kaya totoo yun. Hindi kami nagsisinungaling. Kaya nga yung mga kasamahan kong dati vlogger, nagulat talaga ako bakit ang tahimik sa GC. Yung pala, may na pala silang ginagawa. Oo, money na pala, money. Oo, money na pala yung kanilang discardee.
Kaya naman pala. Malupit. Kailan shoutout. Ayan o, sabi ni DJ, $1 yun. Oh, magkano yun, tol? Magkano? Oh. Tapos ang gagawin lang daw ni DJ ay babanatan ako, babalahurain ako. Yun lang yung papel ni DJ. Tapos i-sponsoran siya. Oo. Kaya nalaman ko yun eh. Ay buti na lang to si DJ. Akala dyan siguro kasi, akala kasi nila, alam niyo si DJ kasi simple lang to. Pero government employee po yan sa ibang bansa. So kung halimbawa kung pera lang ang usapan, meron yan si DJ. Akala nila porket na gaganon-ganon lang si DJ, akala nila madadala nila sa pera. Tingnan. Yung buhay na patunay. Oo. Kasi nagulat kasi yung mga against sa akin, sabi sa akin, no. Wala, nakita ko si Jay Guevara sa live mo ah. Bakit nandun yun? So sabi naman ni DJ, paano nyo, labas naman po kami sa issue nyo ni Jay. Ayun, nagalit na sa kanya. Oo, kasi gusto kasi nung mga nagpapabanat sa akin, pati siya babanat. So eto na nga yung video. Magsimula na tayo, eto na nga yung video. Oo. Pinapatagal-tagal nyo pa, kailan ba yan? April nyo pa daw ilalabas. Eto, ilalabas ko na. Eto na, handa na ba kayo sa viral video na sinasabi ko? Pero hindi pa ito, nasa dulo ng video natin. Ano pa lang ito, sample pa lang ha. Si Carlo de la Peña sa report. Hindi sang-ayon ang political commentator at batikang mamamahayag na si Jay Sonza sa naging tugon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nang sabihin nitong peke ang dokumentong nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Ang viral ng dokumento ay sinapubliko kamakailan ng political blogger na si Maharlika. Sabi ni Sonza kung Ito lang may tanong ako, kinasuhan na ba ng PDEA si Maharlika? Tanong lang po Ay Mami Beth, shoutout. Ha? Kinasuhan na ba ng PDEA si Maharlika? Kasi di ba sinabi nila peki yun? So ibig sabihin, may kaso dapat si Maharlika dun. Diba? Ang ginagawa kasi ata ngayon, parang dinidedma ng bro, kinasuhan. Boom, PDEA, bank, kaloko kayo. Kinasuhan na si malapit na makulong. Sino? Malapit na daw ako makulong. Kulong naman ngayon. Tawag dito, balik kinasuhan na si Maharlika. Okay. Tapos, nung kinasuhan nila, dapat binabalita sa TV. Ang pinagtataka ko po kasi mga kabiyaya, bakit hindi nila nilalabas sa TV, no? Parang iwas na iwas silang mapanood ng ibang tao. No? Ay, Ma'am Ruby, shoutout po. Ma'am Teresa, shoutout. Parang iwas na iwas silang Teres pala. Ayan, shoutout po. Kay Josephina, shoutout. Parang tawag dito, iwas na iwas silang makalabas sa TV tong issue na to, no? Walang kaso. Wala ba? Ano ba talaga? Sabi ni DJ, meron na. Tapos ngayon, wala daw sabi ni Ma'am Ram. Alam ko wala pa eh. Diba? May kaso na ba? Alam ko wala pang kaso si Maharlika. Hindi siya kinasuhan ng PDEA. No? Ewan ko lang Kung sakali man, wala po. Secret daw yun, Boss J. Secret na naman. Kinasuhan nila sa isip nila. Buisit na yan. Diba? Wala. Siguro kung iba-ibang taong gumawa nito, kinasuhan na agad nila. Natatandaan nyo yung lalaki na narantado kay Tatay Digong? Yung pinagmumura niya si Tatay Digong? Natatandaan nyo yun? Sino nakakatanda rito? Yung lalaki na nag-post sa Facebook, tapos pinagmumura niya si Tatay Digong, di ba kinasuhan? Kasi, syempre, fake news nga naman. Bakit ngayon ayaw gawin ng PDEA to, no? Ba't parang iwas na iwas sila, no? What are you doing here, bro? Ha? Walang kaso, sir. Hindi nila kaya si Madam Maharlika. Di ba? Wala. Tanginang yan. Ibig sabihin talaga, no?
Hirap lang magsalita, baka ipagurgur ako eh. Baka magurgur ako eh. Ang hirap lang magsalita, nasa Pinas ako eh. Ang tagal-tagal na nito, dapat tina-actionan nyo to, PIDEA ba? Peke at gawa-gawa lamang ang expose ni Maharlika ay dapat na nagsampa kaagad ng kaso ang mga ito laban sa vlogger. Hindi ho ito ordinary. di ba? Tama ako. Kung talagang peke ito, no? Isipin nyo to maigi mga kabiyaya. Kung talagang peke itong nilabas ni Maharlika, dahil kinasuhan na siya dito eh. Pero bakit ngayon hindi pa rin? Di ba? Nakakapanghinala mga Ginimers. Ano yung sinasabi ni Maharlika? Putang Ginimers. Paano yan? Ang kit minsan pakinggan nun eh. Putang Ginimers. Yung akusasyon na, ay, nambobola yung presidente, yung ganon. Or hindi tama yung policy. Ito mismong pagkatao na nang namumuno sa isang bansa. Isang nakakalungkot na Jutang Ginimers pala. Na dapat siguro hindi na natin basta baliwalain. Batay sa dokumentong inilabas ni Maharlika, lumalabas na noong March 10, 2012, target sa isang operasyon na isang Bongbong Marcos Jr. alias Bonget, isang sikat na babaeng artista at ilang iba pa sa Unit 46C Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. Nakasulat rin dito na kaya nagkaroon ng operasyon ng PIDEA ay dahil mayroong sumisinghot ng iligal na droga sa nasabing lugar. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Sonza na si BBM lamang ang makakapagpatigil sa naturang usapin. Tama. Wala kang choice dito eh. It's either kailangan patunayan mo na hindi totoo. Or kung totoo ito, medyo malaking problema kasi pag hindi pwedeng hindi sasagutin ito ng Pangulo. The more that they will ignore this, ladaan ng mga araw, ng mga linggo, lalala ito. Sa ngayon, wala pa ring direktang sagot o pahayag si PBBM kaugnay sa naturang issue. Sabi pa ni Sonza, kahit na ang palagiang pagbiyahe ni PBBM sa ibang bansa para makahikayat ng mga mamumuhunan ay mababaliwala dahil walang matinong dayuhang mamumuhunan na pupunta sa Pilipinas, mga kapital para because you have a president na may sangkot sa illegal drugs. No? Walang matino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Dapat kasi talaga magsalita na rito si BBM. Kasi ito, isipin nyo panay ang komento nila about sa kay Tatay Digong na magsalita na daw, magsalita ganito, ganyan. Hoy, magsalita ka na about sa ganito, ganyan. Tapos ngayon, siya naman yung pinagsasalita, hindi niya naman makaya. Hindi naman siya nakakapagsalita. Ito pa, panoorin pa natin to. Ito pa yung mga yung mga about dito sa basta yun na yun. Kaya ano ang commitment o napagkasunduan ng tatlong bansa na inaasahang makatutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon? Yes, Ella, mas matatag na trilateral alliance ang nabuo sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan. Kanina nagkaharap sa trilateral meeting sa White House dito sa Washington DC sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kasama nila ang ilan sa kanilang mga miyembro ng gabinete. Sa panig ng Pilipinas, kasama ni Ito nakakapagtaka dito mga kabiyaya, no? Ano kayang purpose nito? Ano kayang purpose dito? May ano ba? Di, eto lang may katanungan ako Sa lahat, ilang tawag dito, ilang beses na pong nag-travel si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. May naramdaman ba kayong pagbabago sa Pinas? May ba kayo? May mga naramdaman, may mga kahit papano. Ito pa, pinagmamalaki nila ngayon kasi ang kilo daw ng bigas ay bumaba ng 5 pesos ata. Ayun daw yung resulta ng mga travel ni Bangagers. Ni PBBM. Oo.
5 pesos daw, 5 pesos ang ibinaba. Oo, ng bigas. Sabi ko, ha? Akala ko ba 20, ba't 5 pesos? Di wala din. O halimbawa, yung kilo ng bigas is 75. So nabawasan ng 5 pesos. Eh di mahal pa rin. Di ba? May napanood akong vlogger yung kulay chocolate yung kutis niya. Kutis punyeta. Sabi niya, mga dinis vlogger. Sabi niya, gigil na gigil. Parang naka point 1 eh. Ito na, sinasabi ko sa inyo. Ito yung tag dito. Bunga ng pagta-travel ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, 5 peso ang nababa sa presyo ng bigas. Ano na kayo ngayon? Teko lo, magkububo lang, 5 pesos lang binaba, putong-tuwa ka na. Ang usapan dito is katulad nung presyo ng bigas ni Tatay Digong. Oo, na maging 30 sana yung mga tig 60 na bigas, ganun. Okay na nga sana kahit hindi na nga pumatong ng 20. 'Di ba? Kahit hindi na pumatong ng 20 pesos ang per kilo ng bigas, kahit ano na lang, kahit 30 or 35, masaya na kami dun. Kahit papano, medyo na ng bulsa namin yun. Kayang-kaya na, medyo kaya na namin. Huwag naman yung 75. Putang na lang yan. Grabe naman kasi mahal na ng bilihin dito. Kaya kaya hindi nyo masisisi yung mga tao kung bakit sila bakit nila palaging pinuputakti ang gobyerno. Kasi putay na. Sorry. Napapamura na naman ako. Kasi isipin nyo 75, 65 ang kilo ng bigas. Masarap ng bigas yun. Kapag medyo gipit ka pa, mapapabili ka sa tig 40. May 40 pa ba? Oo, yung mga tig 40 ang kilo ng bigas. Ayan yung parang NFA, yun na parang hinaluan lang ng konting masarap na bigas. Pag medyo maselan-selan ka, doon ka sa tig 70, 60. Masarap na yon. Puting-puti na yon pag sinaing mo. Kaya sabi nga ng mga tao, kahit ibalik na lang yung katulad nung kay Tatay Digong nung panahon na nasa 35 to 40 pesos lang ang kilo ng bigas. Oo, kahit hindi na mangyari yung 20 pesos na yun. Ito nga yung tanong ko dito may nagagawa ba tong mga ganito? Yung summit na, ano ba to? US, PH, US at Japan nagkasundo na pananatiliin ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nakakabobo lang to kasi alam nyo kung bakit. Nag-aaway ang nagkakagirian ay China at ang at ang Pilipinas. Bakit walang China rito nakausap? Why? Parang nakakapag sabi nila is para daw sa West Philippine Sea, sa kapayapaan. Pero bakit wala dito yung China? Bakit hindi na lang kaya puntahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang China para kausapin about sa West Philippine Sea? Bakit dito siya pumunta sa US, Japan? Anong nila? Ano magiging papel nila diyan? 'Di ba China yung kalaban natin? 'Di ba China yung nanggigipit sa mga sa barko natin diyan sa West Philippine Sea? Bakit US tsaka Japan po yung kausap nyo? Ba't wala po yung China dyan? Tanong lang naman. Wala man sigurong masama magtanong, di ba? Di ba mga kadidies, nagtataka ako, para daw sa kapayapaan ng Pacific region. So, hindi naman nakakaalitan ng Pilipinas ang Japan at ang US. Pero bakit sila lang yun nandito? Bakit yung China wala?
Para saan mo ito? Yan sina Defense Secretary Guido Chodoro, Foreign Affairs Ungas, Secretary magkano Enrique bayad Manalo, sa'yo? Trade Secretary 5,000. Alfredo Tiscuan. Ipinahayag na tatlong lider ang kanilang pagdanais na mapanatili at maisulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa kanilang inilabas na Joint Vision Statement matapos ang trilateral meeting, nangako ang tatlong Indo-Pacific maritime democracies sa pagsusulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Muling inihayag rin ni President Biden ang ironclad alliance nito sa Japan at Pilipinas na nakatulong umano upang May nag-comment, magkano daw bayad sa akin. Ayun, binabayaran ako ng mga viewers ko. Maya tingnan nyo, may lalabas dyan. Okay, yung mga, eto kung sakali lang po yung mga magpapalipad po, ang ilagay nyo po sa mismong texture, sabihin nyo, eto yung bayad ko sa iyo, Jay. Bayad na naman. Wala, kasama-sama na. Sabi ko nga sa inyo kung kami mga DDS vlogger, kung nagpapabayad kami, dapat andun na kami sa kabilang community. Hindi wala kami dito. Diba? Napaka-basic lang Bakit parang palala ng palala yung mga trolls natin, no? Yung mga trolls, ba't parang palala ng palala? Parang wala na sa hulog yung mga pinagsasabi. Nababaliw na ba kayo? Nababaliw na kayo sa sa kakaabantay nyo sa amin? panatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa nakalipas na mga dekada. Nagpahayag rin ang seryosong eto bayad ko sa'yo, Boss Jay. O yan na, binayaran na ako. Ni Sir GTV. Binayaran niya na ako. O at least yan lantaran Nandyan nakikita nyo, binayaran ako. O yan pa, si Mama Ruby Saito, o yan, binayaran ako. Ayan ang bayad ko, Jay. O yan na. O at least, hindi kami at least nakikita nyo na binabayaran kami. Lantaran. Pahiya na naman tong mga to. Pahiya na naman kayo, no? Lantaran, binabayaran ako. Mga duwag yung mga hype nin. Lalo na yung mga vlogger na bumabanat kay Tatay Digong. Wala yan. Pag sa personal, tingnan mo, mga parang patawang tail na lang yan. Ano naging makasaysayan to? Anong makasaysayan? Minsan nahihiwagaan na ako sa mga nagbabalita, no? Oo, yung mga nila, parang alam mo yung parang todo bagay, baka nga natatakot lang din naman itong mga to, baka mawalan ng prangkisa. Kasaysayan na magiging pulong ng tatlong lider ng Pilipinas, Amerika at Japan. Kabilang sa tatalakayin ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. West Philippine Sa kabila niyan, iginit ng Pilipinas na hindi ito dapat masamain ng China. At live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, nasa frontline na balita Huwag daw masamain ng China. Shaila, kailan eksakto mangyayari ang trilateral meeting dyan sa White House? No, skip ads ang bayad ko sa'yo, Sir Jay. Salamat. Alas 3 ng hapon Wala dito akong sa bayad Washington, sa'yo, Jay. D.C. o alas 3 ng madaling araw dyan si Ma'am sa Virginia. Pilipinas. Magsisimula Good evening, ang Jay Guevara. kauna-unahang Good evening din trilateral po. summit ng US, Japan at Pilipinas. Ito na. Maituturing na makasaysayan Aba, makasaysayan. na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. So eto daw ay para sa China, para daw sa West Philippine Sea. Bakit ang tanong ko dito, bakit hindi nila kasama dito yung China? Para sa West Philippine Sea, makasaysayang pulong ng mga leader ng Pilipinas, Amerika at Japan. Hindi raw dapat masamain ng China. Hindi mamasamain ng China. Tapos, wag mamasahin mo na. Gulo rin na. Bilateral Summit. Malaki o mano ang maiaambag nito sa pagresolba ng magkakaalyadong bansa sa mga isyong kinahaharap ngayon ng rehiyon. This meeting is not only important but Jose Manuel Romualdez. in the sense that the President, he has always Kaano to ni Tamba? Ito ba yung tatay ni Tamba? Romualdez din apelido. Manuel pa. No? Ito ba yung tatay ni Tamba, guys? Kapatid pala to ni Romualdez. So,
Ano yung sinasabi niyo rito? Siya ba yung nag-i-explain dito about sa yung summit na yan? Ma'am Susan, shoutout din po from New Zealand. Yan. So, ibig sabihin, walang walang lalabas sa bunganga nito na against kay BBM, syempre. No, kasi kapatid ni Tambay. Pakinggan natin. Multilateral approaches to any of the issues surrounding our challenges that we face in the Indo-Pacific region is exactly what we're going to be doing here in Washington, D.C. during the summit. Okay. Kabilang sa inaasahang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kasunod ng pangharas ng China sa mga barko ng... Dito ako nalalabuan, paano nila matatalakay ang about sa West Philippine Sea? Wala naman yung China dun sa... Hindi naman kasama nila dun sa meeting. So paano nila mariresolve yung issue na yan? Ang nandun lang, Japan, US. Hindi naman yan yung may-ari ng ng South China Sea, 'di ba? Ang China. Ba't ganoon? Parang ang labo. Ninalalabuan ako dito, guys, kasi dapat ang kausapin ng Pangulong Bongbong Marcos ay yung China, 'di ba? Pero bakit USA tsaka Japan nagpapakampi? Ay. Sorry. Parang nagpapakampi, no? Parang gustong tulungan, kampihan siya ng Japan at ng US. Para daw sa West Philippine Sea. Pero wala naman yung China dun sa ginawa nilang meeting na yon. Paano mareresolba? Pinas at kung paano isusulong ang kooperasyon ng mga bansa sa pagresolba sa issue ng agawan ng teritoryo. Ngayon pa lang, nagbabala ng Pilipinas na hindi dapat ito maging issue sa China. Hindi tayo naghahanap ng away Tayo naman inaaway. China now is obviously is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because... Hindi daw tayo naghahanap ng away. Sila daw ang naghahanap ng away. Ito hindi ko naman po kinakampihan ng China, no? Pero isipin nyo na lang, ang rules ng China is magdala lang kayo ng pagkain sa Sierra Madre. Pero bakit may mga construction material doon sa loob ng barko? Kaya nagalit ang China kasi nga ang kasunduan ay pagkain lang. Ang rules ay pagkain lang yung dadalhin doon sa Sierra Madre. Bakit may mga construction material? Yun yung hindi nagigets ng iba. Ang iba kasi iniisip nila at lalo na at yung mga tanso vlogger pinapalabas kasi nila na minamanduan tayo ng China, ayaw tayong padaanin doon, ayaw tayong papuntahin na doon. Hindi kasi, ang rules kasi dyan is pagkain lang ang pwedeng dalhin. Kaso nga, naglalagay nga ng construction material etong barko natin. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung barko natin, iniinis talaga na sinasadya sinasadyang inisin itong tawag dito, itong China. Kaya ngayon, ang ginawa kasi ni Tatay Digong nga doon, ika nga ni Harry Roque, 'di ba? Hindi nila or parang dinadaya nila noong panahon ng China. So ang binubungad lang ay pagkain, pero hindi nila alam na may mga construction material nga rin daw doon sa loob. May papanood ako sa inyo na kung ano ba yung pinagkaiba ni Tatay Digong at ni BBM. We're simply following what we feel is our national interest, and it now jives with the United States. That's all there is to it. Aminado ang Amerika na nababahala sila sa mga agresibong pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, 2 senador ng Amerika ang naghain na ng panukala na layong magbigay ng kabuang $2.5 billion na grant sa Pilipinas para palakasin ang depensa laban sa pangharas ng China. Sa kabila niyan, hindi raw dapat masamain ng China ang maritime pa-share ng ating live at palike mga nanonood dyan. Naglabas naman ang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa umunoy gentleman's agreement sa pagitan na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi lang ng tagapagsalita ng Chinese Embassy, dapat idaan sa mapayapang negosasyon ang agawan ng teritoryo.
Pero bago yan, dapat daw munang magkaroon ng dialogo para maayos ang mga hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. O yan naman pala Hindi rin daw sumunod sa mga kasunduan ng Pilipinas, kaya naging mahirap ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Naman pala yun lang naman pala inihiling ng China So ibig sabihin talaga, gusto talaga na magkagera ng presidente natin? Naku po. Parang lumalabas ito, parang pinupush ng Pangulo natin na girahin tayo ng China, no? Parang yun ang nangyayari. Ano ba yan? Kasi ang sinabi ng China is lumabag sa kasunduan nitong Pilipinas, kaya nangyayari yung tension ngayon. So ibig sabihin, imbis na ang usapan kasi is pagkain lang, kaso nagdadala po ng construction material itong barko natin, kaya binobomba sila or pinagbabawalan silang makapunta dun sa Sierra Madre. Ngayon, ito namang Pangulo natin ay napakasimple lang naman pala na kondisyon yung inihingi ng China, ayaw niyang ibigay. So ibig sabihin, gusto niya nga talaga ng gera. Ang lupit. Thank you very much. Ang galing. Ang galing, no? Tatalakay din sa Trilateral Summit ang mga posibleng investment. Tapos ito pa pala, habol ko lang. Wala naman daw China mismo nagsabi na wala namang kasunduan na nangyari. So bakit pinagdidiinan ng mga tansudug youth vlogger na may tawag dito, na may kasunduan, may secret deal tong Pilipinas at ang China? Di ba nakakaloko? China na mismo yung nagsabi na wala ngang kasunduan na nangyayari. Tapos, parang ba't ganun parang hindi pa rin sila, ayaw pa rin silang paniwalaan. Ang tatlong bansa, kabilang dyan ang paggamit ng mas ligtas at mas malinis na nuclear energy. Naghahanap din ang partner ang Pilipinas para sa exploration sa West Philippine Sea. Meron ding interest sa larangan ng infrastruktura, semiconductor, manufacturing ng solar panels at makabagong teknolohiya. Pagkatapos ng summit, aabot sa $100 billion na investment ang inaasahang malilikom ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa loob ng 5 taon. Thank you. Lupit.